ano, inom ng inom. Oo, yung ano, tama. Ale ba yun? Ano yun? Ale ba yun? Nakalimutan ko na nga. Basta yun, sa tagal kasi hindi nagamit. Nakalimutan ko na nga yung second skill. Nakita ko na ito, may nagre-research, oh. May kailangan. Tira mo, pre. May bago eh. Di ba drunken ale yun? Ale ata yan eh. Ale Pero, na yata. again, game number 2. Napakaganda ng naging performance ni Flap TC at ng buong kupunan ng Falcons. The game number 1. Ngayon naman ay masasabi natin na bumabor ang draft pagdating dito sa TNC. Yeah. Medyo malaking ano sa akin, medyo malaking question mark sa akin yung joy pickup ng Team Falcons. Again, it does fall to the criteria of baka kasi comfort para kay Kyle TZ. Pero problema kasi may Esmeralda silang kalaban. And also, they picked it into blind 2 picks pa ng TNC. Kasi alam mo sa totoo lang, kung nag-highlights tong TNC, never mag-ulti yung Joy sa harap ng TNC, promise. Mahirap eh. Isipin mo yun, napakakunat. May Hylos, Padang, Ang dami pang pigil dun sa Joy. Peleric. Oh, yung badang nga, actually maganda yun eh. Kasi napipigilan niya yung mga dash eh, di ba? Yung suntok niya. Again, shoutout pala no, sa lahat ng mga nandito ngayon. Gusto lang naman namin mag-cast, gusto lang naman namin mag-ML. Oo. At manood ng mga world-class MLBB action para sa MPL Philippines. Super Fan Saturday. Nakikita natin mga familiar faces ha. Ayun, shoutout sa inyo lahat. Grabe yung mga buff nyo ha. Dinadala nyo pa dito ha. Oo nga eh. Si Flapman. Oo. May back din. Meron din. O yan o, shoutout sa lahat ng mga nandito ngayon. And ayun o, may mga kanina nagpapakita pa ng mga win streak. Sana all win streak. Sana all sinasamahan kami mag-RG. Oy, wait, strict tayo ha. Oo nga, win streak nga tayo. Sana all kasi hindi nyo ako Naputol kasama. ko lang. Kahapon ng umaga. Kasi nga naman, ewan ko dito kay Midnight kung ano-ano naiisip na hero. Pero ito na! Pasok na tayo para sa game number 2, TNC Pro Team. Ang naghahabol para sa Falcons. May unang puntos na ang Falcons Nest. Inaabangan ko dito actually no kung kanino ulit manggagaling yung first blood kasi nakita natin dun sa statistics kanina sobrang taas ng first blood stats ng TNC at mukhang grabe yung pambubrusko nila dito sa gitna si Few low on health. Dito siya gumamit doon ng kanyang Purify as well as Owen popping off that Revitalize para lang mabuhay si Kapitan Few. Yeah, pinagpaparil eh. Yan ang problema ng Team Falcons sa mid lane. Since meron silang Angela, medyo mahina yung kanilang duo mid. Although medyo sustainable naman, pero kasi ang problema mo sa sustain heroes, especially against Kimi, is hindi kanya tatantanan hanggat abot kanya. Kasi sige, sustain mo, only red bar ako, and babaril-baril na kayo ni Lancy. Ayaw palapitin dito si Few. Oh. May kabitinan talaga pagdating sa clear wave. At alam yun ng Team Falcons. So kailangang matyagan itong gitnang bahagi. Kasi alam natin na panalo na kagad ang TNC doon sa gitna, lalo na sa clear. Pero si Super Makmak at Benny Q, ito yung interesting na matchup eh, no? Itong, hindi kasi natin nakikita ito eh. Itong Bane at itong, Granger. Yeah. Ang kinaganda sa Bane is meron siyang natural wave sustaining the lane. And if kailangan mo itulak yung wave, super reliable ng craft yung cannon. So most of the gold lane Banes na makikita natin, ideally, no, parang sobrang hirap niyang talunin sa lane, sa totoo lang. Kasi pwede niyang i-equalize yung wave management. Oo, may mga technique dyan eh. Yung crab claw cannon, ibinabato dun sa mga range minion para inaabutan. As a Bane user, As no? a Bane user, alam ko yan. Alam din ni Leo yan sa kabila, di ba? So, ngayon, Yung mga Bane lover sa atin eh, no? Kaya kahit hindi pa beta si Bane, gamit kong gamit, pero dun sa taas, mukhang si Kraber tatalon. Tinamaan si Kyle TZ as well as si Flap, pero nambubrusko lang sila kasi meron nga namang turtle. tapang ng lineup ng TNC dito. Ayaw palapitin. Ogwin lamang ang nagbibigay ng vision. Pero nagamit na rin yung Mountain Shocker. Pasok din dito si Jack. Sumanib na nga actually. Si Kapitan ng Pew, pero nakuha pa rin ni Zaida yung turtle at nakaipit sila doon. Si Flaptisi ay mamamatay. Pero nandito na si Super Marco. Nandito na si Super Marco. Pero same with Benny Cutie. Makakasecure ng dalawa at Super Makmak na lang ang matitira para sa Falcons. Mananalo doon sa teamfight na yon ng TNC Pro Team. Sobrang poetic na may Bane dito, tapos expanding Ravers, no? Talagang tinahak niya ng matindi yung Raver. And last time na ginamit si Bane sa gold lane, Season 9 pa. Ay! Oh my goodness. Napakatagal na nito. Si Marky pa ang gumamit. No? 7 seasons, men. Men, napakatagal na panahon. Welcome back para sa isang Bane. At tama ka dun eh. Ang hirap ng sitwasyon dito ng TNC Pro. Hindi dahil sa pating itong si Bane at dahil sa expanding river, kundi dahil din sa bilis ng rotation. At alam mo naman, pre, itong isang Bane, ang bilis din bumasag ng torre nito. Daming objektiba na pwedeng makuha ng TNC. Dumating yung pating eh. For Team Falcons, di nila in-expect. And ito yung sinasabi ko kanina, no? Yung
coverage ng TNC. Kapag denive ng Team Falcons dito yung kanilang TNC, which is naturally ginagawa ng heroes nila, medyo kawawa sila kasi yung deadly catch pa lang, ang daming aangat. Oo. Tapos, paano mo papatayin yung Esmeralda? Kanina, nakita natin, sinubukan ni Kyle TZ na napaflicker lang si Triman kasi pagka falling star mo niya, nasa loob siya ng turret. So, kailangan niya lumabas. Pero, semi-immortal yung dating ni Triman dito kasi literally walang papatay sa kanya. O partida, wala pa siyang Angelang kasama. Di ba? Mas immortal yung Esme kung may Angela eh. Pero kulang nga sa damage output dito ang Falcons. And medyo feeling ko matagal pa natin mararamdaman na magkaroon sila ng damage. Lalong-lalo na for Super Marco, kailangan niya ng maraming items. Ito, pero para maramdaman nyo, bumili na kayo ng skin. Nakita nyo naman ang M6 skin ng Onyx Philippines, the Joy. And ilang segundo na lang ay pabuhay na rin ang ginawang pagong ng laban na ito. At nakapwesto na rin ang Team Falcons. Grabe yung silip dito ni Zaida mismo, no? Wala siyang pake kahit nakikita niya yung tatlong miyembro ng Falcons doon. At si Trimar, hinahanap ni Trimar nasaan si Kyle TZ. Ayun, nakita doon sa likuran at focus lang ng TNC dito sa Turtle. Pero si Trimar focus lang din sa panggugulo. Gantong-ganto yung ginagawa ni Flap kanina, pinaparamdam ni Trimar. Walang makapatay sa Esmeralda dito midnight, no? Wala, ganyan lang gagawin niya. Habulin niya si Kyle TZ buong game. Ayun, naghahabol, okay. Nakasanib, si Pabula kay Few. Kyle. Delikado, may AOG pa pero hindi ko connecta. Nakita ni Flap kung nasaan si Zaida, sumakay sa barko at mabubuhay pa rin si Zaida ngayon because of the surge of life na magagaling kay Chakno at si Flap TC pa nga ang mapapasama. Nabaliktad pa ng TNC ang sitwasyon ng Chakno. Pero Tsunami Slam, delikado yata si Kyle pero with the dash mabubuhay pa rin naman pero makahabol pa rin si Trimmer dito with that falling star moon. Pero alam niyang hindi na yon worth it pa pero grabe ang lakas ng lineup na meron ng TNC. Bengo, extended team fight lang ang pag-uusapan. Lista mo na daw, sabi ng TNC. Dahil doon design yung lineup nila. Okay, nagamit na rin. Kakad yung hard guard. Parang ang aga ata nun, no? Kita mo yung ginagawa ni Trimar. Kada makikita niya si Kyle TZ, binabagsak kanya ng Falling Star Moon kasi alam niya walang magagawa yung Joy. And because of the Enchanted Talisman, mana lang ang puhunan ni Trimar at cooldown. Kumbaga, kapag nakita niya, okay, ready mga skill ko. Sino masarap talunan? Oo nga eh. And paulit-ulit natin nakita yon at makikita pa mamaya. Kasi hindi pa magtatapos yan. Pero si Chakno ang nagtapos doon sa naging action. Pero may mga ultimates na nagamit. Even yung hard guard, though mababa lang naman din yung cooldown noon. Spammable naman, so kahit paano pwede nilang i-enable yung rotations mula dito kay Kyle TZ. Delikado yata. Aray ko, ang sakit din naman actually ni Zaida as well as ni Lancey. Ang dami rin talagang isipin ng Falcons dito sa koponan ng TNC. Yeah, yun lang ang silver lining no for Team Falcons. Kapag yung Esmeralda ay nasa ibang part ng mapa, pwedeng gumawa ng sariling play dito si Kyle TZ at si Super Marco alongside Few and Ogwen. Yun nga lang, may sacrificial lamp talaga. Kasi kahit pa sabihin natin Esmeralda yan, kaya pumatay ng mga ng mga XP-laner, lalo kung mag-isa lang. Tapos yung ginagawa ng TNC is, hindi na nga nila iniiwan si Trimar. Kung naasan si Trimar, doon tayo. Oo. Men, alam mo, gusto ko lang sabihin sa totoo lang, parang rin silang nakamoskog dito dahil sa expanding river kapag may mga objective That's true. Ipadala mo lang sa ibang lane itong si Benny. Oh, wait lang, papasok na! Flicker setup, nakita si Ogwen, burst down agad mula sa Phoenix Army. Kyle. Hinahabol nila si Zaida Zaida. dito at mukhang buhay pa rin. Sang traceless out lang pero sabi ni Kyle TC, aabutan ko pa rin yan. So that's gonna be a 2-for-1. Papabor pa rin sa bilang para sa TNC. Okay. Nagpe-flex dito si Kyle TZ ng kanyang mechanics. Tulad nga nakasulat sa kanilang keys to victory. Yung mga plays na ginagawa dito ng Team Falcons heavily relies on their capability to individually outplay their enemies. And gano'n yung nangyayari, nakita natin kanina. Even though gano'n yung ginagawa ni Zaida, yung kanyang traceless management, unfortunately, medyo counter kasi talaga sa kanya yung Joy since mas maraming dash dito si Kyle and ang taas ng damage output ng Joy. Asa na lang talaga sa pindutan. No? And, kung pindutan lang ang pag-uusapan, bukod sa Falcons dito, ang TNC Pro Team, lalo na itong si Zaida, ay aasahan natin dyan, pero nakasabit na rin. Wow! Si Zaida pa rin ang nagwagi doon! Isang traceless lang
Isang sabay retreat. Tapos ngayon, lalaban na sila. Hahabulin ng Falcons. Pero alam ng Falcons, kailangan nilang lumayo. Pwedeng yung gitnang tore. Ang targetin, si Chakto umaamba. Pero nanakaw lang muna ang ENC. Hindi lang ng Turtle, pati ng Purple Buff. Grabe sa side namin lahat. Ginagawa Lancelot. Grabe yun na isang traceless in. Oh, wait lang ha. Papasok na naman si Trimar. wala, Iiwasan ni Super Makmak. Imposible Pero yan. men, imposible. Suntok sa buwan yan. Ang hirap patayin yan eh. Suntok sa buwan yan. If ever gustong labanan ng Team Falcons dito Esmeralda. Actually, tama yung ginagawa ng Team Falcons eh. Na huwag pansinin si Trimar. Hayaan nyo na si Kyle TZ na makahanap ng opportunity na puntahan yung YSS. And then si Ogwin at Super Marco, medyo harap duty. Dahil yun lang yung kaya nilang gawin. Pwede naman technically samahan ni Ogwin yung Joy. Pero ang problema kasi, ang lala din ng punish ng TNC. So might as well protect Super Marco habang binabaril niya yung mga nasa harapan. Ang problema ngayon ng Team Falcons is kapag nag-switch ng laro yung TNC. Kasi for the longest time, si Chakno, naghahanap siya ng target sa unahan. Ang pwede nilang gawin dito for TNC is bantayan na lang ng Kalea yung YSS kapag nag-ultimate dito yung Joy. Oo nga, no, pwede. No? Tapos sabay kargahin na lang bigla dito ng, ni Kuya Chak, no? Pero ngayon, ang Falcons ay kailangan din maghanap ng kasagutan. Actually, Bintan, gusto kong malaman eh, ano ba yung mga kondisyon na pwedeng gawin ng Falcons dito para kahit paano mapaliit itong almost 6K na kalamangan ng CNC? Well, number one, kung gusto mong manalo ng team fight for Team Falcons, lalo sa mga neutral objectives, no, kailangan talaga maharap nila si Zaida. And it has to come down to their information gathering. Kasi nandun yung, nandun yung technical capabilities sila, yung Joy, kahit talagang patayin yung YSS. Yun nga lang, may nakaharang na Chakno. So kailangan nila sagutin muna nila dito yung Kalea. Tsaka nga pati si Trimar nakaharang na din. Grabe yung burst na nanggagaling dito mula sa TNC. Napilitan pa nga si Ogwen gamitin doon yung kanyang revitalize para lang i-aid ang kanyang mga kampe. Umaamba na naman dito ang Phoenix Army. Sabay, rekta dun sa Lord. Oo, ngayon, pinadala sa may bandang ibaba. Itong si Trimar para kontrolin yung wave. May Raver kasi. Kasi Ang may bilis. river eh. Ito yung nakakainis na ano, ang bilis kasi umikot at bumosisyon kapag may objektibo eh. Sa totoo lang, ito yung mapa na ayaw ng Team Falcons eh. Oo. Kasi medyo anti-Falcons kasi lahat Moscow. Oo nga pala, ang bibilis tumakbo. Isipin mo Ito si Benny. Ito yung sinasabi natin yung mga mapa, nagbabago yung laro. And may mga teams na mapapahirapan ng ganitong klaseng mapa. Kasi yung Team Falcons, sanay sila yung naka-Moscow. Ngayon, feeling nila parang may limang Moscow silang kalaban. So went up na. Actually, si Lance dito, tumalon pa dun sa likuran. Si Trimar against Falcon. Grabe yung zone. Grabe yung ginagawa nila dito. Hindi na palalapitin pa ang Falcons. Grabe si Trimar Army. Siya lang eh. Ibang klase. Isipin mo oo nga no, Trimar Army. O, sige, Trimar. Trimar Army. Kasi Tama. may one-man army eh. May Trimar army. Okay, sige. Sige, kaya men. Sige, yun na lang yun. Pero kasi, pre, paano mo ba naman papatay yun? Isipin mo, naka-oracle, naka-brute force breastplate. Napakahirap dunawin, mga kaibigan. Pero hindi pa to imposible. Pwede nilang gamitin at ilaban to under the turret. Ang katanungan na lang dyan kung mag-aasim ang TNC. Kasi minsan kasi, pre, may mga tendency talaga ang TNC na umasim. Meron nga. Actually, meron nga ding tendency na Falcons. 10K na yung deficit nila, nabaliktad pa nila. Oo, tama. Dalawang game yun So, di natin alam, baka ilista nila to as pangatlo. Kasi papunta na yung TNC sa 10K gold lead na meron sila. Kasi problema for Team Falcons, ang dali lang ng committed na push yung TNC. Oo. Lalabas lang ni Benny yung ulti niya eh. Oo nga, magpapating lang. Tapos laban sila kapag hindi nag-react ang Falcons, sige, babasag sila. Buti na lamang ay nagamit ng Falcons sa mga resources nila para kunin at patayin kagad yung unang Lord. Pero dito sa may bandang kita, tanong, mapoprotektahan ba nila? Tatalon si Chak. Owen as well ay namagamit na ng conceal. Umaamba nung kanyang taunt. Pero babalik muna sa may bandang ibaba. Conceal gagamitin ha. Nag-conceal na nga dito, tapos meron pang vision na magagaling kay Zaida. Pero depensa lang naman. Depensa lang naman. Pero bawas-bawas lang din sa torre, sabi ni Kuya Benny. Pating-pating lang yan. Kasi medyo mababa cooldown yan eh. Lalo naka-lightning truncheon si Benny. So may cooldown reduction. Kung nga sa kanila, bigyan na nila yung purple kay kay Benny. Pero Benny? syempre, sila yan. Hindi naman tayo yan. Sa bagay. Kasi kung ako yun, ihingin ko kay Burrito yan eh. Burrito, sa akin na lang yun, purple. Kahit nga hindi mo hingin di ba? Oo, pwede. Kukunin ko na lang Kinukuha mo yun. pa rin. Ikaw, kinukuha mo. Ayan lang, kukunin na. Flicker set up si Kyle ang nakita at makupo. Mukhang buy one take one pa kasi naiwan pa si Few. Double masesecure ni Zaida. At ngayon, isang mabilisan lang nagalaw mula sa TNC. Dalawa kaagad ng tumba. 25 seconds pa ang death timer para dito kay Pew at kay Kyle.
Ngayon magbabasag na sila ng Torre. Falling Stormer na gamit din. Si Zaida doon sa may bandang itaas. Benny Cutie, nag-aantay lang ng... Ay, hindi, actually, cooldown yung pati niya. Pwede niyang gamitin ito. Oh. Kung magbabasag na sila, kapit na mga Falcons. Tatalo na naman si Shaknu, sabay set up kay Flap, ganun lang kabilis. Ma-burst down dito kahit sino pang pinakamakunat sa Falcon, sabay basag dun sa turret. 10k na ang lead na meron ng Phoenix Army. Yep. And ganda nung hanap dito ng TNC, especially Chakno finding that pick-off onto the Joy. Yan yung pinakamalaki nilang win con. Basta matanggal nila si Kyle TZ, libre yung laro para kay Zaida. Ang hirap nito. Again, hindi natin tinatanggal yung ideya na maaari pang makomeback ito ng Falcons dahil nga sa mga posibilidad na nabanggit ni Courtney kanina, 10k gold lead. Ngayon, 10,000 na ang kalamangan ng CNC. Hawak din nila yung posisyon and even the control doon sa buong mapa. Uy! Kaya yata bibigyan! Nakita na naman kung nasaan si Kyle tapos may buy one take one na naman kasi nakasanib sa kanya si Kapitan Few. So pwede nang rumekta ang TNC papunta dun sa Lord. Napahamak pa dito ang Team Falcons. Hindi nila nagamit ng husto yung hard guard na yun dahil pinagtulong-tulungan kagad ng TNC at malayang kukunin itong Lord na ito. This might be the final Lord na inaantay ng TNC para iselo itong laban na ito at kailangan kapitan Grabe, ng Falcon. Lati naman naman kung paano ko Pumapatay. tutunawin niya, pre. Oh my goodness. Dami mong shield. Dami mong shield. Okay. Okay. Dami mong shield. Ang dami naman talaga kasing shield, pre. Sobra. Oh no, 12k na ang gold dito ng TNC. Yung win condition na pinag-uusapan natin midnight, hanggang ngayon ay hindi pa rin nahahanap dito ng Team Falcons. And with this, naka-dominance eyes na rin itong si Dreamer, pre. Yeah. Parang walang signs na matunaw itong hero na to. Wala nga eh. Alam mo sa totoo lang, ninerf nga niya sarili niya eh. Kasi minsan mas masarap na malaki shield ng kalaban. Para marami kang sinisip-sip. Pero ngayon sabi niya, masyado akong makunat eh. Masyado na. Bawasan yung shields nyo. Oo nga, pagbawas pala ng shield dominance eyes. Pero ito, sino ang unang mababawas sa tagpong ito? 5v5, may kasamang Lord dito ang CNC. Si Owen ang nakita ni Zaida pero mukhang Torre lang kasi ang gusto nila at napahamak na lang si Owen. AOG, Uy! magagamit pa rin naman at bubuhay doon. Si Owen at ang Falcons still alive and kicking. Buhay na buhay pa rin sila. Pero si Chakno ready nang pumasok. Nag-conceal play coming in from Falcons. Nag-flicker in si Flap TZ pero hindi na set upan ni Zaida. At ngayon, ito na yata ang bawi ng TNC making their counterplay. Nakita si Kyle, isusunod si Benny. Unti-unti nang nagkakabawasan ng buhay dito. Dalawang kubanan pero si Lancy focused na sa goal. Forcing a game number 3 para sa Phoenix Army. Naging mahaba ang depensa na yon, pero tinuldukan din ng TNC. With that, Esmeralda and Bane na ihinatid ng kanilang kupunan. Iba talaga pag nagtala ng lason. Ang TNC men, Bane ni Benny Cutie. Bane ni Cutie. Bane, For TNC. Ngayon, dahil dyan, meron tayong game number 3. Pero again, pag-usapan natin, ito naging draft ng Team Falcons. Medyo questionable talaga for me yung Joy pickup kasi kita na nila eh. Kita na nila yung Esmeralda. Pero feeling ko kasi, na-force na sila eh. Kumbaga wala na eh. Na-checkmate sila sarili nilang draft na wala eh. Nakakuha na natin yung Angela eh. Might as well, di ba? oo nga eh, kailangan nila ng sasama doon, dadagdag doon sa Angela. And alam mo, yung pagbabago kasi sa room position, ang hirap nang ilagay sa room ng isang Angela eh, no? Kasi kailangan mo ng vision. And kung ikaw ay Angela at ikaw ay pabebe waves ka lang ng pabebe waves, pre, parang ang hirap humarap doon eh, mag-vision kasi bibigyan ka eh. Ang hirap pang Brusco para dito. Pero ganda nung ganda nung pattern ng TNC na they let go of that Angela. Kuha sila ng main hero ni Zaida. Oo, ayan na. Ang main hero din. At ang